Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin. Deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP. Dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Ay, nagbabalik po tayo para sa ating continuing coverage nitong naudlot na pag-aresto kay Bato de la Rosa. No? Ulitin ko lang po ang dahilan kung bakit kinakailangan arestuhin si Bato de la Rosa ay kinakailangan mabawasan ang hanay ng sumusuporta sa ating VP Sara sa kanyang forthcoming impeachment trial. No? Ang inaasahan po kasi ng gobyerno kapag mapapadala sa dahig si Bato de la Rosa, si Bongo at maaresto si Cheese Escudero, si Villanueva at saka si Jinggoy Estrada ay yung 13 na majority ay mababawasan ng 5 no at makakabalik sa pwesto itong si Tito Sen na alam naman natin na hindi get over do sa pagkatalo niya kay VP Sara at talaga namang susuporta sa pag-aalis kay VP Sara bilang Vice President. Pag naalis po si VP Sara, ibig sabihin niyan po pwede ng kasuhang kriminal at po pwedeng ma-disqualify na para tumbok bilang isang presidente. Ang susunod na gagawin po nila pag natanggal nila si VP Sara at hindi na mapatakbo ay magko-constitutional change nang sa ganon ay manatili sa pwesto forever and ever itong si Bangag Jr. No? Pero napakita naman po ng mga senador na dahil sa kanilang katapangan at katapatan sa saligang batas at dahil ginagalang natin ang institusyon ng Senado bilang talagang haligan ng demokrasya dahil talagang sila ay inaasahan natin na maging fiscalizer ng mapang-abusong presidente ay naudlot nga po ang pag-aaresto kay Bato de la Rosa for now. At ang tingin ko naman po dahil ang Korte Suprema ay nagsabi na 72 hours lang ang binibigay sa ating sa administrasyong bangag kung sabihin bakit hindi kinakailangan mag-issue ng TRO. Tingin ko mga pangyayari ngayon is a foregone conclusion. Mag-i-issue ang TRO ang ating Korte Suprema para maiwasan ang pagdanas ng dugo. At sa tingin ko, hindi na nga aantay ng 72 hours na yan dahil ang sabi naman ng Korte Suprema dun sa kanyang order na pinasasagot ang bangag administration in 72 hours na it is without any prejudice. No? At dahil nga po sa kaguluhan nangyari ngayon, ako'y naniniwala na sa lalong mabilis na panahon, magdidesisyon ng Korte Suprema para sa isang order na mag-restore ng kapayapaan sa ating bayan. Napakadelikado po na nangyari kanina, hindi lang dahil po pwedeng nagkaroon ng maraming biktima ng putukan at nagkaroon na nga po ng putukan. Nakumpirma po na yung mga nagdidrill doon sa GSIS na nagtangka na pumasok sa Senado ay tauhan ng NBI. Ang nakapagtataka lang talaga ay yung talaga naman pong napakalabis na kapangyarihan na ginagamit ng NBI sa liderato ni Melvin Matibag, no, na binabaliwala ang Senado mismo bilang isang institusyon. At sa tingin ko, yung nabanggit ni Senator Amy Marcos na ang NBI naroroon dahil sa personal ng pag-uutos ni Pangulong Marcos na arestuhin si Bato de la Rosa no matter what, ay hindi naman sapat na dahilan para itong si Matibag ay baliwalain ang institusyon na gaya ng Senado. Ano kung ang nag-utos ay presidente, kung ang bagay naman ay dinidinig na ng Korte Suprema, dapat bilang alagad ng batas ang ginawa ni Matibag ay nagsabi kay presidente, hindi po namin magagawa yan. Pero dahil nga si Bato ay naging chief na rin ng PNP, kaya siguro ang ay natasan niya ay ang NBI no, na gawin ang gusto niyang gawin.
Ito rin po ang naging kautusan ni Marcos Jr. nung kinidnap si Tatay Digong. Meron na pong testigo ngayon na personal na nadinig ang Bangag Jr. na nagsabing arestuhin na yan si Tatay Digong, isakay na yan sa eroplano, bagamat ang dating Executive Secretary Bersamin na dati ring Chief Justice at yung hepe ng transnational crimes ay nagsabi na labag ang magagawin kung isasakay si Tatay Digong sa eroplano, labag yan sa Rome Statute, labag yan sa ating saligang batas. Pero si Marcos Jr. po talaga daw ang nagsabi, wala akong pakialam, isakay na yan sa eroplano, isakay na yan ngayon. Ano po ang tingin kong epekto na nangyari sa Senado? Well, ang tingin ko po ay nadagdag katapangan ang ating mga senador nang nakita nila na ang mga senador ay nanindigan din para sa institusyon na kanilang tinatayuan. Ang Senado po kasi talaga, kaya yan na halal ng taong bayan para maging kontra nga sa isang mas malabis sa kapangyarihan ng presidente. Dahil ang mandato nila ay nanggagaling sa buong sambayanan, hindi gaya ng mga kongresista na kada distrito lamang, nagbibigay po yan ng independensya sa mga miyembro ng senador, ng Senado na tumutol sa mga gawain ng presidente na sa tingin nila ay labag sa saligang batas at interes ng taong bayan. At ang nakita natin ngayon ay ang Senado na nakilala natin noong mga panahon ng kadiliman sa panahon ng tatay ni Marcos Bangag na Marcos Dictador Sr. na nanindigan din sila para sa demokrasya. Itong pinakitang tapang at katapatan ng ating mga senador ay magsisilbi po yan para magbigay din ng karagdagang tapang ngayon sa taong bayan na makiisa na at magsabi na tama na, sobra na, kinakailangan matigil na ang administrasyong rehimeng Marcos Bangag. Sana po ang ating hukbong sandatahan, ng ating kasundaluhan, dinggin din ang panawagan ng ating Bato de la Rosa. Hindi po pinaglalaban ni Bato de la Rosa ang kanyang personal na kalayaan lamang. Ang pinaglalaban po niya yung soberenya ng ating malayang bansa. Dahil kung tayo ay soberenya at malayang bansa, dapat lahat ng di umano mga krimen na nangyayari sa Pilipinas ay linilitis lamang ng mga Pilipino hukuman at mga Pilipino mga piskal. So ngayon po, panandalian, naudlot ang nais mangyari ng presidente na mahuli si Bato de la Rosa at dahil ito po'y naudlot, napatunayan ng mga senador na tama po ang desisyon natin na magkaroon ng Senado dahil sila po talaga ang mga ngalaga sa ating demokrasya at maninindigan sa tama kung ang presidente ay nagmamalabis. Ang ating panalangin ngayon ay sana tutuuhin ni Marcos Jr. yung sinasabi niya na hindi mo na sila gagalaw hanggang hindi nakapagdidesisyon ang ating Korte Suprema dun sa mga nakabinbin na petisyon laban sa pagpapadala ng kahit sinong Pilipino sa ICC na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. Well, dapat po talaga ay saluduhan natin ang ating mga senador at dapat din po saluduhan natin ang ating mga sarili dahil lahat po tayo ngayon nagpakita ng tapang at katapatan sa bayan at pagmamahal sa bayan. Nais ko lang po na i-conclude ang ating coverage nitong pangyayaring makasaysayan na araw neto at 13 ng Mayo kung saan nagkasama-sama po ang sambayan ng Pilipino, ang mga senador para itaguyod ang ating demokrasya, ang ating pagiging soberenya at malayang bansa. Dapat po talagang purihin natin ang isa't isa dahil pinatunayan po natin na talagang tayo mga Pilipino, paglalaban ng demokrasya, ipaglalaban ang inang bayan. Salamat po muli sa inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala sa atin. At tayo naman po, bagamat tayo malayo sa Pilipinas, kasama po ninyo tayo kapag merong mga pangyayaring gaya nito na kinakailangan na magsama-sama tayong mga Pilipino para itaguyod ang interes natin bilang isang sambayanan. Mabuhay po ang Pilipinas! Ito po ang inyong spokesman, Harry Roque, yung nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.